Inoobserbahan daw si dating Executive Secretary Salvador Medaldea matapos ngang isugod sa ospital sa The Netherlands. Ayon po sa Philippine Embassy, nakaschedule sana ang pagbisita po ni Medaldea kay dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Facility kahapon. Pero bigla raw pong sumama ang kanyang pakiramdam habang nagpaparehistro sa reception counter. Agad siyang isinakay sa ambulansya at sinamahan po sa ospital ng isa niyang kaanak. Sa ngayon po'y nandun pa rin sa kulungan ang dating Pangulo. Habang maayos po naman daw ang kondisyon niya at nakakabawi na raw ng tulog. Ayon po ito, mga kapatid, sa impormasyon. Niliwanag po naman ni dating spokesperson Harry Roque na hindi na magiging legal counsel na dating Pangulo po ang kanyang anak na si VP Sara dahil isa siyang halal na opisyal at pinagbabawalan yan sa ating saligang batas na mag-practice ng law habang nasa posisyon. Kaya tanging daw po yung British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman ang kumpirmadong abogado ni dating Pangulong Duterte. Naniniwala naman po ang Department of Justice o DOJ na wala ng saysay ang habeas corpus petition ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kakatawan ng DOJ sa mga opisyalis ng gobyerno na responded sa habeas corpus ng magkakapatid na Duterte matapos kang dumistansya ang Office of the Solicitor General. Sa isinumiti nilang komento, iginiit ng DOJ na maituturing ng moot and devoid of merit o wala ng saysayang petisyon dahil nasa kustodiya na ng International Criminal Court o ICC ang dating Pangulo. Nakasaad din daw sa Rules of Court na pwede lamang ipatupad ang habeas corpus sa Pilipinas. Hindi rin daw applicable na humiling ng habeas corpus ang kampo ng dating Pangulo dahil para lamang ito sa mga iligal na ikinulong taliwas sa kaso ng dating Pangulo na inaresto naman dahil may arrest warrant. Ayon pa kay Justice Secretary Boying Remulla, done deal na ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte. Malabo na raw itong mapauwi sa ngayon dahil nakapiit na sa ICC. Binigyan naman ng Korte Suprema ng 5 araw ang magkakapatid na Duterte para sagutin ang komento ng DOJ sa kanilang habeas corpus petition. Pinaubaya po naman ni Sol Jen Menardo Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung dapat ba siyang manatili sa pwesto. Ito nga po'y kasunod ng pagtanggi ni Guevara na depensahan ang posisyon ng pamahalaan sa naging pag-aresto kay Duterte. Ayon po naman sa palasyo, si Guevara raw ang dapat mismo na tumimbang kung siya ba'y nararapat pa rin manatili sa pwesto. Pero niliwanag po ng Malacanang na hindi rin naman salungat sa posisyon ng palasyo ang naging posisyon po ng OSG na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at gumagana pa ang judicial system sa bansa. Iginiit naman ni Guevara na wala siyang conflict of interest sa kaso. Hindi raw po personal kung hindi institutional ang pagtanggi ng OSG na maging bahagi po ng kaso. Hindi rin daw po mababago ang posisyon ng OSG dahil ito ang posisyon ng ating republika. Haharangin naman daw ng Makabayan Blog ang paghingi ng asylum ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque sa The Netherlands. Ayon po kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, wala raw karapatan si Harry Roque na kumuha ng asylum dahil hindi naman daw siya biktima ng political persecution. Kasama pa nga raw si Roque sa mga anyay pumapalakpak sa malawakang patayan na nangyari noong war on drugs. Ang payo ni Castro kay Roque, umuwi na lamang sa bansa at harapin ang mga kaso niya imbis na mag-abogado sa dating Pangulo. Kumbisido po naman ang Immigration Bureau na sa backdoor exit dumaan din si dating Presidential Spokesperson Harry Roque para makapuslit paalis po ng Pilipinas papunta po ng abroad. Sa hearing po ng Senate Committee on Justice and Human Rights kahapon, kinumpirma ng Immigration na may nakakita kay Roque sa Tawi-Tawi noong September 2, 2024. 2 araw yan bago siya dumating sa United Arab Emirates noong pong September 4. Madalas po na entry at exit points ang Tawi-Tawi dahil sobrang lapit nito sa Malaysia. Kaya ito rin ang hinihinalang dinaanan ni na dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nang tumakas papunta po ng Malaysia, Singapore hanggang sa Indonesia. Niliwanag po naman ng BI na walang tauhan nila ang kasabwat sa pagtakas po ni Guo at Roque. Pero naniniwala po ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA na mga sindikato ang tumulong noong kina Guo para nga makatakas. Mamaya din po ang report na yung pong Koreanong nakapuslit. Habang hawak ng immigration ay kinumpirmang nagbayad raw ng 6 million pesos
sa sinasabing umano'y kasabwat nila sa immigration para sila makatakas.